Hi guys, good morning. So ngayon ay magpapakain tayo ng ating mga pugo, no? So yung papakita ko po sa inyo guys, yung kadalasan, no? Sa tuwing ikaw ay mamatayan ng pugo, no? So base lang po ito sa aking experience, no? Sa pag-alaga ng pugo. Kasi medyo matagal-tagal na din tayo nag-alaga. So dito guys, ito ang ating mga pugo na malapit na din. Konti lang to kasi konti lang yung napisa sa ating incubator. Ito yung pang pang siyam na batch, no? Tapos ito yung pang 10 batch. So halos dito mga lalaki na kasi nagseleksyon tayo kahapon ng mga lalaki. Kinuha natin yung mga lalaki guys kasi may bumibili. Kakarating lang natin dito at medyo na yun, meron ng araw, mga alas almost 9 na. So yung pakain talaga natin is 6 hanggang 7. So ngayon medyo late tayo kasi nakati tayo ng mga pugo na binili ng isang kaibigan natin. So dito halos dito mga lalaki na, mga babae. Yung mga lalaki nakuha na natin. Yan. So mga babae na to natira dito. At malapit na din to. So yung ibabagi ko sa inyo guys, yung pakain. So gaano ka-importante yung pakain sa ating mga alaga. So dapat alam mo yung tamang alam mo yung tamang pakain nila kung kailan sila papakainin ng layer mass, no? So ito yung pakain nila guys sa mga umitlog na. Yan. Ito. Yan. Layer mass po ito. Tsaka meron tayo ditong pang sisiw. Pang yung hindi pa umitlog. Yan. Yan. Parang chick booster. So yan, pag ito guys, alam mo dapat ito kung kailan mo ito hindi na ipapakain sa yung mga alaga. Kasi ito ay for the kuan talaga to guys, from day old to magsisimula na silang umitlog. So pag ganito guys kalaki, chick booster pa or yung Integra 1000 yan yung gamit natin. Tapos yung ganito din ganun pa rin. So hindi pa sila kasi umitlog guys. So dapat pag yung pugo mo pag hindi pa umitlog, huwag mo na bigyan ng layer mass, no? So yun yung pinaka-importante sa pag-aalaga ng pugo. Huwag mo agad biglain, no? So sa akin dito, ito yan. Ito guys, ito kasi yung third to fourth batch. So nandito sa ating pag-incubate. So third at saka fourth na batch ito. So yung itlog nila guys, ito na. Yan. So kung mapapansin nyo guys, nasa 30% ata to yung itlog nila. Yan. So dito hindi pa talaga ako nagbibigay ng quail o layer mass. Quail layer mass. So hindi pa talaga ako nagbibigay nito kasi yun nga hindi pa talaga sila totally nag-itlog lahat. So pag nagbigay ako ng quail mass o hindi binigla, so pag ganon, pag nag-itlog na sila ng 50%, doon na ako dadagdag ng 1/4, no? Halimbawa sa 1 kilo na 1 kilo na ganito yung booster, yung 1 kilo na ganito ay lalagyan ko ng 1/4, no? 1/4 na quail mass, no? Quail layer mass. So hindi ko agad binigla. Tapos i-check mo lagi yung itlog nila araw-araw kung umimprove ba
kung tumaas yung itlog nila, yan. So doon ka na naman magdagdag ng pakain katulad ng layer mass. So doon ka na dagdagan mo na yung 1/4 mo. Halimbawa gawin mong kalating kilo, no? So paunti-unti, wag mo agad biglain. Tapos i-check mo lagi yung pugo mo kung sa tingin mo ay karapat-dapat na silang bigyan mo ng 100% na pakain na layer mass, no? Kung umitlog na sila guys ng 60 to 70 to 80% na itlog, so dun ka na magsisimula ng magbigay ng full quail layer mass. So yun guys, yun yung ginagawa ko dito sa ating mga pugo. So ganun ko sila inalagaan sa pagbibigay ng pagkain. So sobrang importante talaga yan guys, yung pagkontrol mo ng pagkain sa kanila, no? Dapat hindi biglain, lalo na pagbigyan ng layer mass. Kasi yung nangyari guys, ganito yung mangyari. Meron akong isang sample dito na hindi naman natin to hindi naman talaga natin to maiwasan, pero napag-aralan, no? So ito yung meron tayong isa dito guys na namatay na pugo, no? So hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, pero parang na prolapse to. So yan, tingnan natin guys. Meron siyang itlog dito. So lalabas pa yung itlog niya. Yan. So yung itlog niya guys, no? So meron siyang itlog sa loob. At ito yung isa sa mga dahilan kung bakit namatay yung pugo. Kasi yun yung pakain, no? So hindi ko alam kung anong nangyari talaga dito, pero isa din yun sa mga yung na-prolapse yung pugo. Kasi nabigla siya ng pagkain. Pero hindi naman to nasa tamang naman natin to pag-alaga. Pero siguro hanggang dyan lang talaga yung buhay niya. So sa akin ganun lang din yung pagpakain ko sa ating mga pugo. So dito guys, katulad nito, ito yung first at saka yung second batch. Yan, first at saka second. Una ganun din, hindi natin binigla yung pagbigyan ng layer mass. So pinaunti-unti ko hanggang sa yung itlog nila is nagiging na, yan, almost 80, no? 80%. Kaya nagbigay na tayo ng full layer mass, no? So yan, full na yan na page ng pangpaitlog, saka dito din. So sa kabila, yan, ito yung pang 5 to 6 batch. So nagsimula na din silang umitlog. Yan, kung mapansin nyo, mga 30% ata to, no, yung itlog nila. Meron pa sa ilalim, yan, hindi lumabas. So hati-hati ko na yung binigay nito, no? Hati-hati. So hindi pa talaga totally na 100% na layer mass. Tsaka dito wala pa to, kaka-start lang. So nung kaka-start pa lang sila mangitlog, so hindi pa nilagyan ko ng quail layer mass. So wala pa tong halo, pure pa na na chick booster yung binigay ko dito. Yan. So yun lang guys yung i-share ko sa inyo. Tapos dito mga na to, matagal-tagal na, mga naunang pugo natin to. So yun lang guys, maraming salamat and good morning. Medyo na yung pabahay nila, yan, may butas na, pero meron tayong bago dun sa kabila. Ito yung bago natin na pabahay ng pugo, yan. So gagawa pa tayo ng cage dyan na katulad nito yung style. Good morning.